Ilang oras ding tinalakay sa sesyon ng Senado kanina ang mosyon ng Senate Minority Bloc na simulan ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. At kasunod po niyan, sinabi ni Senate President Chis Escudero na posibleng tawirin ng impeachment ang pagpapalit ng Kongreso sa susunod na buwan. Ating saksihan. Dahil 3 araw ng sesyon na lang ang natitira sa 19th Congress, naghain ng mosyon sa plenaryo ng Senado ang Senate Minority Bloc para simulan na ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, matindi na ang batiko sa Senado dahil hanggang ngayon hindi pa nila inaaksyonan ang Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente na ipinadala ng Kamara noong February 5. Not only do many believe that the Senate is heading to a no-trial scenario, worse, many have opined that simply by inaction or by merely refusing to convene as the impeachment court, the Senate seems to believe that it can effectively dismiss or defeat an impeachment complaint duly filed and transmitted by the House of Representatives. I therefore move that we already convene as the impeachment court at this very moment. We've dragged our feet for several months, and then suddenly we tell the Filipino public that we are able to sift through the evidence and exact accountability from the second highest official in our land within a period of 3 days. What insanity is this? Kasama sa mosyon ni Pimentel ang pagsususpinde ng legislative business ng Senado at mag-convene ito bilang impeachment court. Pangatlo ang panunumpa ng Senate President bilang presiding officer ng impeachment court. Pang-apat ang panunumpa ng senator judges. Panlima, talakayin ng impeachment court ang kaso laban kay Vice President Duterte at gumawa na ng trial calendar. Pang-anim, ipatawag ang prosecution panel bukas ng 2:00 ng hapon para basahin ang Articles of Impeachment. At pampito, isyuhan ng writ of summon si Vice President Duterte. Si Senator Robin Padilla naghain ng resolusyon para ibasura ang impeachment laban sa bise. Nakasaad sa Senate Resolution 1371 na mag-a-adjourn sine die ang Kongreso sa June 13 at matatapos lahat ng proceedings kabilang ang Articles of Impeachment laban sa bise. Dahil hindi raw ito matatapos ng 19th Congress, dapat ikonsidera na itong terminated. Sinagot naman ni Senate President Chis Escudero ang ilan sa mga naunang napag-usapan sa sesyon, pati ang ilang ipinupukol na puna sa Senado. Kinwestiyon niya ang mga panawagan kaugnay ng salitang forthwith sa konstitusyon at agarang pag-aksyon dapat ng Senado. Gayong sa Kamara, hindi agad na i-transmit ng Secretary General ang impeachment complaint sa opisina ng House Speaker. Nasaan ang probisyon ng saligang batas? Desisyon ng korte nag-iinterpreta doon na nagsasabing agad-agad nga ang ibig sabihin yan, samantalang hindi naman agad-agad ang interpretasyon ng salitang immediately ng Kamara. Kung talagang immediately ang gusto, edi sana ang sinulat ng mga nagsulat ng konstitusyon, immediately din tayo. If the prosecutors themselves, the complainants themselves were not that interested and sat on these complaints for over 2 months, tayo bigla ngayon mamadaliin nila. Bukod sa konstitusyon, kailangan din daw sundin ng Senado ang Senate rules at mga president o yung mga naging hakbang sa nakaraang impeachment cases. Sinampa ang impeachment complaint laban kay Pangulong Estrada Magno Nobyembre. Nung nag-recess ang Senado, tumigil ang trial. Nag-resume sila pagkatapos ng recess. May nagreklamo ba? Binanggit din ni Escudero ang pagbibitiw sa pwesto ni dating Ombudsman Merceditas Gutierrez bago makapag-set ng impeachment trial niya. Pinagpasahan nila. Resign na pala eh. Wala na tayong kailangan gawin. Naalala niyo po yung debate? Na meron pa namang penalty of absolute perpetual disqualification. That was discussed. Wala pong nagsabi, hoy, inaabandon na ninyo ang inyong constitutional duty nung ginawa ng Senado yun. Kaugnay naman sa posibleng pagtawid ng impeachment proceedings kay Vice President Duterte sa 20th Congress, tingin ni Escudero, mangyayari ito. Binanggit ni Escudero ang pag-uusap noon ng mga bumuo ng 1987 Constitution na sa impeachment proceedings, kikilos bilang judicial body ang Senado.
kaya hindi ito dapat apektado ng mga patakaran ng legislative sessions. Kung tatawid nga ba o hindi. My position is that it will. Allow me to read a portion of the deliberations of the Constitutional Commission on this matter. Delegate Aquino, because I would proceed, quote, from settled jurisprudence that impeachment proceedings are essentially judicial in nature, such that it follows that when the legislative chamber undertakes these proceedings, it sits as a court of justice. And therefore, it is not bound by the rules of legislative sessions. It cannot adjourn. Assuming that the session is adjourned, impeachment proceedings should not in any way be affected by the adjournment of the session. Session suspended. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.